Si Trillanes na mismo, si dating Senador Sani Trillanes, ah, ah, hayagan niya ng diniklara sa radio interview at sa TV interview sa kanya na siya mismo, sabi niya yan, siya mismo ang magkakaso kay Bato. Mga kabunyog, hayagang sinabi yan ng dating senador. Anong ikakaso niya? Magpa-file daw siya ng complaint o reklamo sa Ethics Committee. Kung walang ibang magpa-file, siya daw magpa-file. Pero ngayon, pagbibigyan niya daw muna na ano pa lang naman, isang buwan pa lang, pero sa susunod daw na mga buwan, kung tumagal pa yan ng ilang buwan, mapipilitan na siyang filean ng ng ethics complaint si Bato de la Rosa sa Senado. Ayon kay dating Senador Sani Trillanes, hindi naman kasi pwede yung ganyan. Hindi naman pwede yung ganyan na senador ka, ni wala kang paalam, ni hindi ka kumukontak sa mga kamasamahan mo o sa pamunuan ng Senado. Tumatanggap ka pa ng sweldo. Sabi ni Trillanes, tama lang natanggalin si Bato. Kapag ganyan na ang ginawa nito, matagal na nagtatago pa rin. Dapat tanggalin na ito sa Senado. At para matatanggal ito sa pamamagitan ng ethics complaint. At kapag nireklamo siya kahit ng mamamayan dahil sa tuloy-tuloy niyang pag-absent sa pagdinig o sa mga sessions ng Senado, dapat lang na siya ay disiplinahin na ng Ethics Committee ng Senado. At pag conduct ng hearing ang Ethics Committee, ito'y ipipresent yung recommendation sa plenaryo. At posible na sa plenaryo matanggal si Bato de la Rosa. Kasi kung patuloy siyang magtatago, kung mga isang buwan lang, 2 buwan, sabi ni Trillanes, pwede pa raw yung pagbigyan. Pero kung umabot na yan ng matagal, hindi na pwede yan. Pwede na siyang matanggal sa Senado. O ayan, hindi na nagturo kasi Trillanes kung sino ang pwede. Sabi niya siya daw mismo magpa-file siya. Kaya ito, matindi to. Abangan niya ni Bato de la Rosa. At pag mayroon nang nag-file ng ethics complaint kontra kay Bato de la Rosa, wala nang magagawa ang ethics committee kundi dinggin ang sinasabing complaint. Kasi formal yung complaint na yan, verified yan. Hindi yan simple. Kailangan seryosohin yan ng ethics committee. Hinalimbawa ni Trillanes yung panahon nila noon ni Leila de Lima. Sabi niya, sila ni Leila de Lima, mga kabunyog, sila noon, hindi sila nakaka-attend sa Senado dahil nakakulong sila. Kumbaga, hindi sila nakaka-attend sa sesyon ng Senado, hindi nila kagustuhan dahil sila sa kaso nila, gusto nga nilang umattend Gusto nilang umattend sa session sa Senado. Hindi naman sila pinagbigyan ng korte. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sila noon ni Leila, iba ang kaso nila kasi sila gusto nilang umattend. Kaya lang, hindi naman pinagbigyan ng korte yung hiling nila na a-attend sila sa session ng Senado. Pero kahit daw ganun nga, kahit nga gano'n na hindi sila maka-attend sa session ng Senado noon, ginagawa pa rin nila ang tungkulin nila. Habang nakakulong sila ni Leila sa magkaibang panahon, ginagawa pa rin nila. Pero ito si Bato de la Rosa, wala namang rason, wala pang ang warrant of arrest. Pa lang, bali-balita pa lang, kwento-kwento pa lang na mayroon ng warrant of arrest, nagtatago na. At wala man lang pasabi sa mga liderato ng Senado. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, talaga yan, ground na yan for ethics complaint. Kung ihahalimbawa naman si
si um, Ping Lacson, kasi nung panahong senador si Ping Lacson, pinag-initan din ng administrasyon noon ni Gloria sa nung first gentleman noon na si Mike Arroyo. Ginawan din ng gawa-gawang kaso, nagtago rin si Ping Lacson. Pero noon, nang matagal nang hindi nagpapakita si Ping Lacson, pinadlak na ang kanyang opisina. Pinadlak na ang kanyang opisina. Kaya kumbaga ano yon, yan yung ginawa noon kay Ping Lacson. Kaya sabi ni ni Trillanes, itong kay Bato, ano yan, kapag tuloy-tuloy yan na nag-absent at hindi na talaga magpapakita sa Senado, pwede na yang tanggalin. Pwede nang tanggalin yan kasi hindi tama yung ginagawa ni Bato. Sabi nga ni Trillanes, nawala yung tapang niya eh. Sabi ni Trillanes, akala ko matapang siya eh. O kasi 'di ba hinamon ni Bato si Trillanes na go ahead. Go ahead Mr. Trillanes, make my day. Nga anong sabi ni Bato? Ngalngal ka ng ngalngal ng ICC mo. O gusto mo ikaw pa yung mag-serve ng warrant of arrest sa akin. Usasan mo ako. Yun yung yan yung mayabang na mga sinabi ni Bato na laban kay Trillanes. Pero sabi ni Trillanes, yun ang hinihintay ko eh. Pag lumabas ang arrest warrant, tatabihan ko siya. Kung may pusas, ako pang magpupusa sa kanya. Sabi ni Trillanes. Kaya maganda to eh. Tinanggap ni Trillanes yung hamon ni Bato eh. At hindi nga lang yan. Hindi lang yan ang gagawin ni Trillanes kay Bato. Ikakaso niya pa nga ito. Siya daw ang magpa-file ng ethics complaint labang dito kay Bato de la Rosa. Kaya sigurado habang nagtatago si Bato de la Rosa, nakakarating sa kanya yung mga sinasabi ni Trillanes laban sa kanya. Lalong nagagalit si Bato dyan kay Trillanes. Kaya lang, anong magagawa niya? Ano naman magagawa niya? Nagtatago siya eh. Hindi naman siya magpapakita. Kasi ano talaga siya? Put na siya. Halos sigurado na siya na mayroon ngang warrant of arrest eh. Kaya ngayon si Bato, halos ang hinihintay dyan ni Bato, lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Yung desisyon ng Korte Suprema doon sa naunang petisyon nila ni Duterte, kini-question nila yung pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa Interpol at sa ICC. Pag lumabas yung desisyon doon, saka yan lalabas si Bato. Ngayon kasi wala pang desisyon ng Korte Suprema eh. Kaya habang wala yun, nagtatago muna si Bato de la Rosa. Kaya lang, hindi naman pwedeng tumagal yan. Hindi pwedeng tumagal yan, sabi nga ni Trillanes. Ano yan? Unethical na yan sa senador na nagtatago ka at hindi mo ginagawa ang tungkulin mo bilang senador ng bansa. At kapag nangyari yan, kakasuhan. Kakasuhan sa Ethics Committee para ipatanggal siya bilang senador. At si Trillanes na mismo ang nagsabi, siya ang magpa-file niyan. Wala na. Hindi na siya uutos sa iba, siya na. Sabi niya, kung walang magpa-file niyan, siya. Yan ang malinaw. Kaya matindi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.